Sabi niya, ano daw kaya kung dalhin na lang daw niya dito sa bahay yung kabit niya. Bibili daw siya ng foam kasi madadagdagan na raw kami. Minura ko siya at sinabi ko, kung anong kaya mong gawin, kaya ko rin. Tsaka normal ba sa lalaki na habulin ng tingin yung isang babae na halos lumuwa na yung kaluluwa? 31 years old na ako at ang husband ko naman ay 40 years old. 9 years yung gap namin at 12 years na kaming in a relationship. Meron kaming dalawang anak na 12 years old at isang 2 years old. Isa siyang guard na naka-assign dito malapit sa amin. Way back August 2025 ay inilipat siya sa kabilang bayan. Hindi ko ma-explain yung sarili ko kasi halo-halo na nasa isip ko at nararamdaman ko. Normal lang ba sa lalaki na humabol ng tingin sa isang babae na ang suot ay halos lumuwa na ang kaluluwa? Ilang araw ko siyang hindi inimikan at kinumpronta niya ako na ano daw yung problema ko. Nag-away kami at sinabi ko sa kanya yung nararamdaman. Sabi ko na hindi man lang niya ako nirerespeto. Na nung time na yun ay kasama niya kaming mag-iina. Kita ko siya na habol talaga yung tingin niya dun sa babae na nasa jeep na hanggang makababa na yung babae. At ang suot ng babae ay dress with malaking split na konti na lang ay kita na yung panty. Pero naging okay pa rin kami noon. December 21 ay 3:30 yung out niya. Pero nakarating siya dito sa bahay ay 6:30 na ng gabi. At nang tinanong ko siya at kinumpronta ko siya, ang sabi niya sa akin ay traffic daw. Hanggang sa dumaan ng mga araw at okay na ulit siya at on time na ulit siyang umuwi. So biniro ko siya at ang sabi ko, aba, bumalik na yung oras ng uwi mo ah. That time ay nasisira ko nun kasi umiihi ako. At ang sagot niya sa akin, dyan ka na mauutas. Pinalampas ko yon pero napaisip ako. At dumating yung mga araw na sinasabihan niya ako na kung ano daw kaya kung dalhin niya raw dito yung kabit niya. Ang sabi niya pa ay bibili daw siya ng foam kasi madadagdagan na raw kami. At kung ano-ano pa yung mga sinasabi niya sa akin. Minura ko siya at sinabi ko sa kanya na kung anong kaya mong gawin ay kaya ko rin. At kaya ko siyang ipatanggal sa agency niya na kapag nahuli at nalaman ko na totoo na may kabit siya. Pero okay siya sa aming pamilya. Nasa akin yung ATM niya at ako'y nagwi-withdraw ng sahod niya. At humihingi lang siya sa akin ng pamasahe at pangmerienda niya. Ang hindi lang mawala sa isip ko yung mga sinasabi niya sa akin. Sinasabihan niya rin ako na mataba. Na kada tawag ko sa kanya sa cellphone niya ay taba ang tawag niya sa akin. At may isang beses pa na pinagawa ko sa kanya yung lutuan. Sinabihan ko siya na huwag siyang kumanta habang nagluluto. At ang balik niya sa akin, ang dami ko raw pamahiin, gurang na raw ako. Aaminin ko na slim naman yung katawan ko nung isa pa lang yung anak ko. Pero nung nabuntis ako sa ikalawa kong anak ay doon na ako nanaba. 2 years old na yung bunso ko at dumidede pa rin siya sa akin. At sa ngayon ay tumaba na ako pero 58 kilo lang naman ako. Hindi ako palaayos kasi yung anak ko ang daming bawal ng mga scent sa kanya na kasi may G6PD siya at iniiiwas ko lang sa kanya yung mga bawal. Nung dumaan yung mga araw ay lagi niyang binabanggit yung tungkol sa kabit niya at minumura ko siya sa tuwing binabanggit niya yun. At nagagalit din ako, siguro nasa 5 days lang akong hindi okay sa kanya. Hindi ko siya iniintindi at pinapansin at lagi siyang nasa work. Hindi siya nagde-day off at lagi daw kulang ang posting niya. O ay siya sa isang detachment pero kapag yung mga kasama niya ay mag-o-off ay okay lang na may kapalit agad sa posting. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko hanggang sa ngayon ay galit at pagdududa pa rin at kawalan ng tiwala sa kanya. At nung sinabi ko sa kanya na nawawalan ako ng confidence sa sarili ko dahil sa mga sinasabi niya sa akin, sabi niya sa akin ay biro lang daw yon. 5 days akong galit sa kanya at kada gabi nang umuwi siya ay lumalapit siya sa akin at ihayapos niya ako. Na binibiro lang daw niya ako kahit na doon ako nagagalit sa kanya. Magkatabi pa rin kami sa higaan kasi tama lang yung higaan namin at kasya lang kaming 4. Pa-advise naman ako kasi nawawala na yung tiwala ko sa kanya. At nagkakaroon na ako ng pagdududa na hindi ko alam kung totoo or hindi. I-real talk niyo ako ng malupit. Letter sender, Sakya ng Laguna. May kabit yan, inaantay ka na lang bumitaw. Hindi yan normal. Na kung ako sa'yo, simulan mo nang mag-move on. Hindi mo kaya kasi typical housewife ka. Kaya't literal na nahihirapan kang kumawala, no? Yung ATM na nasa'yo, sure ka ba na nasa'yo rin yung online yan? Unti-unti simulan mong dumiskarte para hindi mo kailangan magtiis sa ganyang klase ng lalaki. Mag-try kang pagsumikapan yung sarili mo. Hindi yung kapit na kapit ka kahit binabastos ka na. Na para bang nakikita mo sa imagination mo na sumakses ka eh. Pero step by the step ng sulat mo, manhid ka eh. Ante ko, Mima, wag mong kalimutan na ang self-care ay pagsiset din ng boundary. Kasi may karapatan kang hindi pansinin yung mga negative vibe at mga distractions sa sumisira sa peace mo. At kung pinoproblema mo yan, timbang mo, wala yan sa bigat. Si Catriona nga na 24 yung bewang nasasaktan eh, diba? Tsaka diba yung sabi mo na kaya mong gumante? Legal wife ka, hulihin mo, kasuhan mo. Kasi may batas naman eh. Sa classroom nga may batas eh. Hindi deserve ni numan yung ganyang klase ng treatment. Nasa sayo yan. I-remind ko lang na yung healthy relationship ay may give and take yan. Sa bagay, may give and take din naman kayo. Na ikaw yung full trust and love yung binibigay mo. Na habang siya naman, trauma ang kayang ibigay sa'yo.